Hello! Hello, hello, hello! Magandang araw at magandang buhay at panibagong vlog na naman si Bonsai Stanglong po. Halina't samahan niyo ako guys. I-workshop natin itong bantiki na kung saan ito yung aking bonsai materials na napabayaan nung ako ay nagkasakit. So namatayan siya ng mga sanga dahil hindi na ibigay yung kanyang pangangailangan. Agoy. Kapag hindi na ibigay ang kanyang pangangailangan, magkakaproblema ka. Agoy. Parang siya. Okay? So, nabitin sa tubig alat and then sa tubig pati. Okay? Ito yung kanyang itsura. Ayan. So, namatayan siya ng mga sanga. Okay? So, magpapanibago tayo dito. Yan, yung mga tumubong kailangan natin yan. Okay? Ang gagawin natin dito, magkaroon siya ng first branch. I-provide natin ulit yung first branch, yung apex, basta yung mga kailangan. Back branch, yan. Pang balance. Okay? Yun ang i-provide natin dahil back to zero ito. Okay? So, let's start. Tanggalin ulit natin yung mga tumubong damo para makita natin kung saan tayo pwedeng magharap. Okay? Dapat makita natin yung kanyang nibari or kanyang paa bago tayo mag-umpisa. Yan, tanggalin lang natin yung mga damo na tumubo dahil ito nga ay napabayaan. At the same time, tanggalin natin yung mga sanga na hindi na kailangan. Ayan. So, dapat alam na natin kung ano yung ititira natin. Dito natin ipapasok yung branch selection or selection of branches. Ayan. Tanggalin yung mga hindi na kailangan. So, mahalaga yon yung selection of branches or branch selection dahil yun mga kailangan na sanga, yun ang dapat nating itira. At tanggalin natin yung pinaka-apex na dahil hindi na ito mapakinabangan dahil namatayan na ng sanga. So, babaguhin natin yung kanyang itsura. Back to zero ulit para tayong nag-umpisa sa una. Konting trivia lang tayo. Saan ba natin nakikita ang bantiki? Ang bantiki ay nakikita ito sa coastal area. Ito yung mga nakikita nating mga puno na nandun sa mga bato-bato. Yan, sa gilid ng mga dagat. Yun. So, tinanggal natin to. Kikita nyo, straight. Yan. Straight. Kailangan talagang tanggalin. Panggatong na lang. Ito yung ating pinagputulan. So, para hindi mahalata na pinagputulan yan, medyo tanggalin lang natin yung kanyang kanto. At sundan natin yung aspi ng kahoy para hindi mahalatang pinagputulan. So, ganun lang ang ating gagawin kapag tayo ay nagputol. Lalong-lalo na sa mga malalaki na. Dapat, ang itsura dapat ng ating pinagputulan ay parang natural lang tignan upang sa ganon ay maganda itong tignan katulad ng ginawa natin ngayon. Yan. So parang may mga aspi na at pinatay natin yung ating pinagputulan. Yan. At i-wire na din natin yung dapat na i-wire dahil kung hindi natin i-wire ito, maaari tayong mahirapan sa pagliko dahil ang bantiki ay ito ay isang hardwood. So habang maaga pa, i-train na natin yung kanyang sanga. So yung maliliit pa, hayaan muna natin, palargahin muna natin
at para mabilis lumaki, and then pag pwede na siyang i-wire, doon din natin i-wire. So hindi lahat ng mga sanga nito ay pwede nang i-wire. Yung malalaki lang ang i-wire natin upang sa ganon hindi tayo mahirapan pag wire or pag manyobra ng mga sanga nito. Hindi tayo mabalian. Katulad nito, dinahandahan natin upang sa ganon magkaroon ng forma ang kanyang sanga, magkaroon siya ng sayaw. Yun ang trabaho ng wire. Bakit natin nilalagyan ang isang sanga ng isang bonsai? Upang ito ay mapasunod kung saan natin siya dalhin. Dito papasok ang art. Yan. Dahil palagi kong sinasabi, ang bonsai ay pinaghalong science at art. Art kung paano mo siya iporma. Okay? Katulad ng ginagawa natin ngayon, yung paglagay ng wire, and then pagmanyobra ng mga sanga, yan yung art kung paano natin buuin. Science naman kung paano natin binuhay ang isang bonsai materials. Tanggalin natin yung mga ibang sanga dito para lumakas yung ating nai-wire na bonsai. Matagal-tagal pa ito na paghihintay para mapalaki natin yung mga sanga nating nai-wire at pinapalaki, dahil tulad nga ng sinabi ko, back to zero tayo. Umpisa ulit sa umpisa. So yan guys, na initial wiring natin itong dalawang sanga. Okay? First branch at ito yung pang balance. Dito tayo mag-e-apex, palakihin lang natin ito. Kinontrol natin dito sa parting taas para lumarga ito, dahil dito ang pinaka malakas na part ng ating bonsai. Yung dito sa kanyang back, hindi muna natin winire. Okay? Yan. Hindi muna natin winire itong ano na ito, dalawang sanga na ito, dahil pinapalaki pa natin. Okay? Yung pinagputulan, inayos lang natin konti para hindi gaanong mahalata na pinagputulan. So dito tayo mag-focus, and then dito. So lahat naman ng sanga dito ay mag-focus tayo, dahil nasa part pa lang siya ng pagpapalaki o pag-provide. Nag-back to zero tayo dito sa bonsai na ito, dahil ito ay aking napabayaan. Agoy. Kaya kapag ikaw ay nagpabaya, mawawala. Agoy, agoy, agoy. Parang siya, nang lingat ka lang, napunta na sa iba. So ito yung pinutol natin. Okay, ito ang nakadugtong dito. Yan, ganyan dati yung ano niya. Okay, so tinanggal natin. So para pinagputulan, parang hindi halata na pinagputulan, nilagyan natin ng aspe. Okay, so ganyan dati ang kanyang itsura. So napabayaan ito nung ako ay nagkasakit, at ganito ang kanyang nangyari sa kanya. Okay, mag back to zero na lang at magantay ulit ng panibagong sanga. Okay, palakihin muna natin, palargahin muna natin. So makaka-recover na itong 1, 2, 3, 4, 5, 5 sanga lang na iniwan natin, dahil nagtanggal tayo ng mga sanga dito na tumubo. Okay, so ito lang yung palakihin na natin. Pag may tumubo dito, tanggalin. Okay, para makapag-focus siya doon sa pagpapalaki ng mga sanga. Ito ay isang bantigi. Ang bantigi ay isa ito sa high maintenance na bonsai. Kailangan nito ang tubig alat. Okay? So napapabilang ito sa high maintenance na bonsai. So maraming salamat at nakarating tayo sa dulo ng aking video. Hanggang sa muli. Bye-bye!